iba ho yung court of public perception at saka yung under the court of law na tinatawag. Na sana ho, ang mas manaig talaga, lalo na sa usaping itong impeachment na ito, yung yung legal nga ho, yung pagtingin talaga ng sa korte at madeterminan ho ng korte at hindi lamang yung perception na magiging epekto o iwan nito sa taong bayan. Ipinipilit na magkaroon ng isang buong kwento to substantiate yung claim at saka yung ibang mga akusasyon na para ang kwentong tingin ko base sa aking pag-aanalisa yung Madriaga yung magbibigay ng linaw doon sa mga naratibo at mga lumalabas na mga istorya. So yun yung pinaka-role ni Madriaga dito. So yun lang nakakalungkot. Tapos sa susunod na hearing ang ano mo ang iimbitahan mo yung Trillanes. So ano yung wala na bang iba? Wala na bang pwedeng mas masasabi nating credible na impartial? Prof, ano ho ba ang inyong masasabi sa nangyaring impeachment hearing dyan po sa Kamara laban nga dito kay Vice President Sara Duterte? Nako, yun nga po parang makikita din po natin parang di umano sa mismong galing po sa ating pong mga miyembro ng komite na ito ay ika nga ay sinabi nilang mini trial at yun nga po pinaninindigan nila sa pamamagitan ng pagtawag at pag-imbita ng iba't ibang mga resource person. Ang hindi natin maunawaan ay ang lagi or pilit nilang sinasabi na pagdedetermine ng tinatawag nating probable cause. Pero dun sa pagdedetermine ng probable cause, hindi naman naki-question din yung kredibilidad ng mga resource person. Lalo na nga yung kahapon, yung di umano na pasabog daw ni Ramil Madriaga. Pero yun nga ang pinaka tanong dito is maraming nagsasabi na questionable ang kredibilidad nitong taong to at pinaninindigan nila o may pagtingin na kung saan hindi klaro o hindi malinaw yung mga ebidensya na isinusumite o anumang affidavit na kanyang sinasabi sapagkat napakabigat din nung kanyang akusasyon. Opo, maging yung naging pag-question nga ni Congressman Paulo Marcoleta doon sa resource person, nabanggit po ninyo itong si Ramil Madriaga ay pina-strike out from the record din ng Kamara dahil daw ay question dito nga sa kredibilidad ng kanilang resource person. Opo. Kung mapapansin nga po natin, parang ang malabo dito kung magde-determine ng probable cause, tingin ko nandun po dapat yun sa pagsusumite ng mga ebidensya na bigay. At the same time, may corroborating evidence at statement din ba itong mga sinasabi ito. Tulad yan, ang susunod nilang iimbitahan ay si Senator Trillanes na kung saan makikita natin na talagang yung mga naiimbitahan na resource person may mahabang kasaysayan na talagang negatibo sa mga Duterte. So, yun so makikita natin na ano ba talaga yung yung intention. Pag-determine ba ito ng probable cause na pinaninindigan nila o gumagawa lang sila o pinapakita lang yung naratibong dapat na mabuo para ma-discredit yung ating ikalawang Pangulo. So, itong bagay na to kung magkakaroon man ng ganyan na pag-question sa mga witnesses o resource person kung ano man itawag nila, hindi ba dapat ang bagay na ito dapat dinidetermina sa Senado, 'di ba? So, dapat yun yung tamang avenue. Kung probable cause, kung ebidensya at ebidensya rin lang din, at kung pagdedetermina ng probable cause, yun lang dapat yung gawin nila at hindi na dapat yung ganyang klaseng
proceedings na ika nga sa salita nila parang nagiging mini trial na talaga at pinanindigan nila itong pagiging mini trial na ito. Basahin ko lamang yung naging reaksyon ni Congressman Paulo Marcoleta, Prof. Hinggil nga doon sa pag-strike out sa kanyang naging statement doon sa hearing. Sabi na ni Marcoleta, pati pagiging detainee ni Madriaga ay ayaw pabanggit ng Justice Committee. Talaga namang nakapiit siya sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnap for ransom at listed pa ng PNP anti-kidnapping sa most wanted. Tapos gagawing sacred cow. Yan po yung bahagi po ng kanyang reaksyon. Tama po, no? So, yun pa nga lang po. Although, marami pong nagsasabi at may mga experto din po na nagsasabi na hindi pa rin din naman siya at napanood ko rin din po kahapon yung ilang excerpts na hindi naman po nangangahulugan na talagang guilty na po siya kasi nakadetain pa lamang po siya. Pero sige, lawakan natin ang ating argumento. Maaaring, sige tama, hindi pa siya guilty, hindi pa siya nahusgahan. Hindi ba the fact na detainee siya dahil sa kanyang ginawang krimen na kidnap for ransom, hindi ba ito lamang nagbibigay ng pakita o nagpapakita na talagang very questionable yung credibility niya sapagkat he's basically apprehended for a particular crime. It's not just a crime, it's a kidnap for ransom. So doon pa lamang very questionable yung credibility ng tao. Yung mga paintings na ipinakita po niya, Prof, anong tingin po ninyo? Dahil sabi nga niya, siya daw nagregalo doon kay VP Sara, pero may taga Davao, itong Davao-based artist nga, ang nagsalita na siya mismo nagbigay dito kay Vice President Sara Duterte. Yun nga po, unti-unting lumalabas na marami pong ngayon at makikita naman natin na hindi naman ito nanggagaling mismo sa kung ano pa man na ang daming counter na tao at lumalabas upang i-counter yung mga naratibo o yung mga statement ni Madriaga. So, yun, tulad po nun, hindi ba isang Davao-based artist ang nag-claim. So, yun, may copyright na. Issue yun ang copyright dun sa parehong painting. So, nakakalungkot isipin, pati meron pang nakita natin na eksena doon na medyo parang naluha ba, pero hindi ko alam kung may lumabas na luha doon sa tao. So, yun, medyo nakakalungkot isipin, pero naging sarswela na moro-moro yung datingan nito na sana kung mag-stick na lang sila doon sa isinumbiti sa kanilang ebidensya at nakuha ng komite, binalangkas na lang nila o in-evaluate nila ng sarili nila at tsaka kung talagang meron na silang desisyon, i-transmit na sa Senado. So, ganun lang siya kasimple. So, unless otherwise na ang intention talaga is magkaroon ng optics at talagang ipakita sa madla at iparinig sa madla itong mga aligasyong ito na walang basen. Kasi yun nga po perception game ang nangyayari. At meron ding mga kababayan natin, mga kilalang vlogger at nakita din yung painting. Itong si Miss Sasrogando Sasot, kung nakita po ninyo yung post po niya, Prof. May something nakita ka rin ba na hindi magkakaiba doon sa original painting talaga? At yung paghawak pa lang ni Madriaga, lahat po yun, medyo duda po yung taong bayan po doon sa pinakita nitong Ramil Madriaga. Alam niyo, pagdating naman po sa huli talaga, yung pagpresenta ng ebidensya at saka yung legal. Kasi ito nga ho yung sa buong prosesong po ito, kahit na pong legal na galing. Pero pagdating po sa huli, ang mangyayari po usaping political, yun po yung nakakalungkot. Na sana po matignan yung merito ng bagay ng lahat ng ito sa usapin po sana ito ng legal lamang. Kasi kung sa legal, presentahan ng ebidensya,
at labanan ng argumento at yung mga isinumiting mga ebidensya nila pwedeng questionin at mabigyan din ng pagkakataon sana ng tamang avenue yung atin pong vice para makapagtanong din po sila. At isa pa, bukod dito sa paintings Yun po. o bukod doon sa pag-question sa credibility nga ng isang kongresista, itong birthday greetings, no? Na mismo si Vice President may hawak na papel na binati daw itong si Ramil Madriaga. Sumikat nga ito, nag-trend nga itong si Ram. Oo, pero marami pong mga nagsilabasan ngayon na mga videos din na gano'n din na bumabati ang Vice Presidente hindi lamang pala kay Ramil Madriaga kundi sa lahat pa ng mga gustong nagpapabati sa kanilang birthday. Nako, syempre po no bilang mga politiko at yung iba po malapit kakilala na ganyan. Lahat naman po syempre pwede ho nilang batiin, di ba? Parang anuhin ba natin, titignan ba natin na gano'n pagdating sa birthday greetings. So, ako sa akin, iba ho yung court of public perception at saka yung under the court of law na tinatawag. Na sana ho, ang mas manaig talaga, lalo na sa usaping itong impeachment na ito, yung legal nga ho, yung pagtingin talaga sa korte at madetermina ho ng korte at hindi lamang yung perception na magiging epekto o iwan nito sa taong bayan. Opo. Gustuhin man natin na ganun talaga, Prof. Maganda po talagang suggestion. Dapat mapakinggan po. Dapat ng Kamara pong ganun na legal ang basihan. Yung nangyayari, iba eh. Iba, Prof yung nangyayari. Tama po kayo dyan. Iba po talaga yung nangyayari kasi meron ho silang, kung mapapansin natin, ano yung kwento? May kwento silang nais na buuin dito kasi biglang lalo na yung mga akusasyon na nagsunod-sunod yung 5, 'di ba, nakakagulat na parang kesyo Pinlano, pumunta si ang pangulo doon sa Davao at pinagkasundo. Iba yung mga iba yung naratibo Parang ipinipilit na magkaroon ng isang buong kwento to substantiate yung claim at saka yung ibang mga akusasyon na para ang kwentong tingin ko base sa aking pag-aanalisa yung Madriaga yung magbibigay ng linaw doon sa mga naratibo at mga lumalabas na mga istorya. So yun yung pinaka-role ni Madriaga dito. So yun lang nakakalungkot. Tapos sa susunod na hearing ang iimbitahan mo yung Trillanes. So wala na bang iba? Wala na bang pwedeng masasabi nating credible na impartial? So yun yung natin, katanungan natin siya. At sumatotal, Prof, hindi po nayanig ang Vice Presidente dito sa mga naging pahayag ni Ramil Madriaga. Hindi po. Ang tangi lamang na nakita ko na talagang nag-react po ang ating ikalawang Pangulo na hindi naman din maganda yung akusahan siya na kailangan niya ng tulong sa pagtatapos ng kanyang abogasya, which is unfair naman. Hindi ho ba? Ang isang tao na naging abogado, pinaghirapan niya iyon, that serves to any other individual nag-take ng law school at nakapasa ng bar exam. So ako tingin ko yun masyadong personal na naka-apekto sa ating ikalawang Pangulo, pero yung ibang akusasyon mapapansin natin hindi apektado yung ikalawang Pangulo. Medyo personal lang siya kasi kung pinaghirapan mo talaga siya at alam naman natin na nagawang sumikapan ng ating ikalawang Pangulo yung kanyang degree ay yung kanyang pagpasa sa bar exam at pag-take ng law school, kahit tingin ko sino pa man magre-react po doon. Opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, Prof, sa tingin mo dapat ang Vice Presidente hindi na sumipot dito kahit ipatawag man siya dito ng Kamara para sa kanilang hearing, karapat dapat o dapat lang talagang hindi siya o wag siyang pumunta doon dahil magiging parang dagdag points para po sa mga naghi-hearing po dyan sa Kamara?
Ako tingin ko po wala na pong dahilan para pumunta na rin din yung ating ikalawang pangulo. Kung magiging ganyan rin lang din po yung paraan. Although nakikita ko sinasabi naman ho nila na ito yung pagkakataon na dapat pong umaten siya para maipagtanggol niya yung kanyang sarili. Pero pagtingin ko ho dito, mas mahusay ho sana na doon na lang sa Senado kasi yun naman yung tamang venue eh. Hindi ho ba? Yun ho yung tamang venue para maipagtanggol ng ating ikalawang pangulo yung kanyang sarili kasi yun na ho yung magpe-presenta ng ebidensya, doon na ho pwedeng i-cross-examine yung mga witnesses, pwedeng ma-question yung kanilang kredibilidad. Pero as per determination din, ano rin din po ba talaga? Doon ho bang ginagawang exercise ng mga nasa House of Representatives talagang for determination ng probable cause? O at the end of the day, meron na rin din ho silang decision pagdating po dito. So ano pang punto para pumunta ang ikalawang pangulo dito? Ang tingin ko ang tamang venue para siya ay pumunta at mas madepensa ng kanyang sarili ay doon sa Senado na. Prof, si Admar po ito, magandang umaga. Lagi nating Magandang umaga po, naririnig Sir Admar. o di kayo nababasa sa online yung mga katagang, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Sa tingin niyo, Prof, saan kaya sila humugot ng kumpiyansa kung bakit nagagawa nila ito dyan sa komite, sa Kamara, itong mga bagay na ito na marami na rin pumupuna na lagpas na doon sa kailangan o kapangyarihan na po, like kagaya doon sa dapat ang talakayin, ay kung ano ang mga sinasabing impeachable na offense. Pero napupunta na sa iba't ibang mga usapin po, Prof. Yun nga po, sa totoo lang, hindi ko po alam kasi hindi natin sinasabi na kung mayroon bang pagkakasala o may paglabag man sa batas ang ating ikalawang pangulo ay hindi imbestigahan. Pero Sir Admar, Sir Jade, sa totoo lang, sa dami ng problema natin ngayon, bagamat may ibang komite na dumidinig dito, hindi ba mas mahalaga na magtulong-tulong po ang lahat? Magtulong-tulong ang House of Representatives upang tugunan itong krisis na kinaharap natin. Dumadagdag pa itong bagay na ito. Naririnig ba nila o sila ba ay kumukonsulta din sa kanilang mga distrito at bumababa at nakikita ang tunay na sitwasyon ng taong bayan? So yun ho yung nakakalungkot dito. May tamang venue kung talagang pagdetermine na rin yan ng probable cause at meron na silang desisyon. Di i-transmit na natin para doon na pagdebatihan sa Senado at magkaroon ng tamang pagkakataon, madepensa ng ikalawang pangulo ang kanyang sarili at makapagtuon na sila sa ibang mas importanteng bagay tulad nitong pag-address dito sa krisis na kinaharap po natin. Pero ang lagi nating naririnig na nagiging rason po nila dyan, Prof, para daw matiyak na may due process na sinasabi po nung unang desisyon ng Korte Suprema. Gina-justify na lang po tingin ko yung desisyon ng Korte Suprema. Yun nga po, sa sarili din naman po nilang salita na mini court na po itong kanilang ginagawa. So, bagamat nandoon, pero hindi tingin ko nandoon. But on the other hand, talagang yung naratibo? Ano yung gustong ipahayag base dito sa akusasyon na mga ito? Opo. And sa tingin niyo po, posible rin ba na nakikita nila na walang pag-asang umusad sa Senado, kaya dito na lang sa mababang kapulungan sa komite, baka nga, pati nga sa plenaryo, baka nakita din nila na walang possible na hindi umusad, kaya sinagad-sagad na lang po nila itong naratibo na ito. Isama na rin natin yung laging pagpapaning sa camera doon sa upuan na blanco ng Vice Presidente na alam naman nila na hindi dadalo po, Prof. Opo. So,
Oo, mukhang gano'n na nga po yung talagang nangyayari sapagkat talagang yung ibang tao po talaga at yung iba pong miyembro ng ano, ng House of Representatives nakatuon doon sa mas malaking problema at itong committee lang naman na po ito at maintindihan naman natin tasking po nila yan. Pero kung halimbawa po for purposes ng being objective, ano yung natanggap natin na complaint? Balang kasi ng committee ito. Nangangailangan ba kung meron tayong prudence at meron talaga tayong susundan na natin yung sa sinabi ng desisyon ng Supreme Court, talaga bang may pangangailangan balangkasin na isa-isa itong mga bagay na ito na trabaho naman ito ng Senado na hindi naman na nila ito trabaho. Ang trabaho nila i-determine yung probable cause sa pamamagitan ng hindi tingin ko na pagpapatawag ng mga resource person pero kung talagang gusto nila, di pwede naman yan ng closed door. Pwede naman yan na naaayon doon sa parametro ng mga isinumiting ebidensya. Pero again, ang nanaig tingin ko at ang common sa bawat impeachment proceeding talaga is the political process rather than the legal process or legal battle. Opo. Dito naman po tayo sa ibang paksa po, Prof. No? Dito po sa issue ng kalusugan ng Pangulo, ano pong basa niyo po rito? Bakit kaya hindi makapaglabas-labas ng bulletin, medical bulletin po sa kampo po ng Pangulo, sa Presidente po, hinggil nga po dito sa mga balita, may kaugnayan po sa kanyang kalusugan. Kasi mismo ang ano na rin po, ang kanyang kapatid nagsabi either yung may sakit at saka yung sinabing gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga ang request maliban doon sa hair follicle drug test, kabilang na rin po yung medical bulletin. Pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin po inilalabas. Dinidepensahan nila yung rason nila kung bakit hindi nila inilalabas. Pero sila merong hamon, lalo na si Pangulong Marcos Jr. na naghamon pa siya ng sabayang exercise at mag-wait sila at tingnan kung sinong hindi malusog. Prof, ano pong masasabi niyo rito? So, yun nga po, isang aspekto lang po yan na yung pinakita naman po ng ating Pangulo na siya ay tumatakbo, nagja-jumping jack pa nga po siya at sinamon po yung kanyang mga kritiko. Pero ang maganda din po niyan, magkaroon po at paglabas po ng ilabas po yung talagang medical bulletin o yung ano po yung estado para mag-put into rest yung ibang pong mga haka-haka at lalo pong yan dadami at mas marami pa pong lalabas na mga haka-haka doon sa sa totoong estado ng kanyang kalusugan. Kaya what better way po talaga na matapos na po ito sa pamamagitan ng paglalabas po ng ano po yung estado sa pamamagitan ng health bulletin o yung health status po niya na alinsunod po doon sa mga doktor o isang independent let's say private hospital po na may kredibilidad na hindi saklaw po ng siyempre impluwensya ng Pangulo o ng Malacanang po talaga. So ito yung tanging paraan po na talagang maapis at mawala na po yung mga haka-haka na yan alinsunod doon sa health o totoong estado ng ating pong Pangulo. Opo, pero imbis na ito nga linawin kung ano ba ang tunay sa kalusugan na mismo ang mga eksperto mismo ang maglalahad, ang ginawa pa ng palasyo po ay ikinumpara sa nakalipas na administrasyon. Pero ang alam ko, meron ng desisyon dito yung Supreme Court Kumbaga parang nasabi ata ng Supreme Court na hindi pa ba sapat na daily napapanood ang pangalawang Pangulo sa kanyang address to the people, talk to the people niya na maabot pa nga ng madaling araw. At kung ikukumpara naman yung presensya
ng dating presidente, di hamak na mas maraming mga lugar ang napuntahan ng presidente at grabe makasalamuha sa tao, Prof, kumpara sa ngayon. Opo, opo. Yun nga ho, yung kita rin din po natin, lalo na po nung kasagsagan po ng pandemya, kapag yung talk to the people po ni dating Pangulong Duterte nga po, minsan talagang gabi o umaabot nga ho minsan ng hanggang pamadaling araw na. So, yun rin din po, nakikita rin din po natin at ang taong bayan din ho ay hindi natin mawawala po sa kanila na magkumpara at nakukumpara ang dating administrasyon sa pangkasalukuyang administrasyon sapagkat naramdaman o nasanay po lalo na po yung ibang mga kababayan natin doon sa personal o tao-tao na relasyon na na-encounter po nila nung nakalipas na administrasyon po. Tagos yung mga programa, yung mga polisiya, doon po sa atin po mga kababayan, lalo na po doon sa baba. Huli na lamang po na topiko, Prof, no? Sa mundo ng mainstream media ngayon, hindi masyado napag-uusapan. Hindi ko alam, sa monitoring nyo po, kung napag-uusapan pa balik yung issue po ng korupsyon o tuluyan na bang na divert. Kasi sa social media, everything na merong mga walang kaugnayan doon sa mga nabulgar na mga grabing korupsyon, sa comment section, talagang gusto pa rin nilang ibalik yung issue na yun. Kasi kung hindi pa sila diskontento pa sila, hindi pa sila kontento doon sa kinahinatnan po, no? Lalo na't meron pang mga lumabas na sabi nila mas dihamak na mas credible kasi may maraming mga ebidensyang ipinakita, hindi lamang po laway ang puhunan. I'm talking about sa dating mga Marines compared dito kay Madriaga na parang naging sentro ng attraction ngayon nila na pagtuunan ng airspace, Prof. Actually, kung titignan nga rin din nga ho natin itong kay Ramil Madriaga, sa akin lang hong pananaw o pagtingin ho, sila lang naman ho yung nagbibigay ng atensyon. Kung titignan natin, at ang nakakalungkot din, hindi ko rin din pa ma-obserban. Kasi yung ating iba nating mga kababayan, halos wala rin din pong pakialam na. Pagod na po yung ating mga kababayan. Hindi na po natutuwa rin din sa sitwasyon sa sobrang politika at less po yung governance. Ang dami hong kababayan natin na naghihirap at nahihirapan po yung buhay lalo na po sa krisis na ito. Nakakalungkot kasi asan na ho yung flood control program? Tama ho kayo dun sa mainstream media, maliban na lang po sa ibang may nasusundan po akong ibang media na talagang hanggat maaari meron pa rin din ho silang segment doon o update patungkol dun sa flood control program. Pero nasa na yung mga taong inaakusahan? Ano na yung status ng mga taong dapat na imbestigahan? Wala na. At pag nakakadismaya ho lahat dito, yung laki na nababalitaan natin na di umanong naibulsa o di umanong nakulibat ng iba pong mga taong involved dyan, na itulong na ho sana ito sa mas long-term na solusyon dito sa krisis na kinaharap po natin. Yun lang po nakakalungkot talaga kasi parang nakalimutan na ho natin yung usapin pagdating sa flood control program po. Lalo na ngayon, Prof, si Jade Pollitt ito. Mas pinaigting po ng gobyerno yung paglaban kontra fake news. Paano ho ba ninyo nakikita para matiyak? Paano ba matiyak na hindi ito magagamit na kasangkapan para patahimikin yung mga kritisismo? Ako tingin ko po yung panawagan natin sa ating taong bayan, mas maging critical po tayo. Basahing mabuti, i-double check din ho nating mabuti. Kaya kung mapapansin ho natin, dahil ho sa usapin ng mga mainstream, yung nga po sa yung ibang mainstream media at saka yung ibang mga influencers at may mga vloggers, tumitindi lalo na ho pagdating sa side ng mga SOCMED kasi nagiging alternative source of information po sila na in a way, okay, in a way, mas maging critical po tayo dahil sa
espasyo ho na meron tayo na anytime susceptible ho na po pwedeng atakihin at magpakalat ho ng fake news ho. So ang panawagan ho natin sa ating taong bayan is mas lalo hong maging mapanuri at mas lalo hong maging critical now more than ever in this very trying times na meron ho tayo. Kasi una ho sa lahat, no, hindi ho natin alam kung hanggang kailan ho itong krisis na ito. Hindi ho natin hawak yung takbo ng mga bagay or ng mga sitwasyon dahil mga malalakas na makapangyarihang mga bansa ito. Kaya ang panawagan ho natin sa ating taong bayan sana mas maging critical po tayo at higit ho sa lahat, ipagdasal ho natin yung bawat isa, ipagdasal ho natin yung mga leader natin. Sana ho sa nalalabing panahon ng administrasyon o termino po ng iba po nating mga politiko, gawin po ang nararapat para ho sa ating taong bayan at hindi sa kung anumang interest na dapat pong protektahan. Papaano daw, Prof? Komento ng mga kababayan natin kung mismong nasa Malacanang, mga tagapagsalita yung nagpapakalat daw ng fake news. Yun, yung po yung napakabigat na hamon po para sa atin kung yun nga po, mismong doon din po sa kanila. Kaya mas maging mapanuri po sana ang ating pong mga kababayan po. Opo. Prof, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Salamat po, Sir Jade, sa panawagan lang po natin. Sana ho na ipagdasal ho natin katulad nung nasabi ko kanina. Ang bawat isa, sana po matigil na rin din po itong krisis na ito at higit ho sa lahat, pagdasal ho din ho natin yung ating mga leader na gawin ho nila kung ano yung tama at gawin ho nila ano yung nararapat para po sa ating pong mga kababayan. Alright. Prof, maraming salamat po sa inyong Salamat oras. po. Good morning Thank po. you po. Ayan po mga kababayan, si Professor Eric De Torres, isa pong political analyst ng ating nakasama na pakinggan. Kaugnay nga po doon sa naging pagdinig ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at doon naman po sa issue ng kalusugan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. maging doon sa pinaigting na laban ng gobyerno laban sa fake news.